council. Halimbawa, yun ang magiging basis natin para Pagka sa ano, attorney, last option. Hindi. Ito first option natin. Dahil kung kunin muna natin sa kanila kasi yung gusto nyo, dahil kung legitiman sa natin sila, nasabi, ba't pinapruban yung legit? Kailangan basis tayo sa ano. Halimbawa, pag tinanong natin ang ibang basis, pagka wala silang naibigay na sufficient basis, reclassify yung gano'n. So, malfeasance number pa. Pwede i-charge ng mayan. Na ito walang basis, i-reclassify nyo. Pangalawa, anong remedy ang tatanong natin? O ito, ang nakalagay sa resolution nyo, sa ordinance nyo, kailangan prior to the construction, i-ECC at ano. Anong pinayagan yung matayo yan nang wala pang ECC at wala pang development permit? Anong gagawin nyo dyan? Ngayon, pagka wala rin silang ginawa doon, yun ang mga basis na para dalhin sila sa ano. Siguro po, sa ombudsman. So, ano ang priority natin? Siguro po diyan parang part na rin ng planning natin yan. Siguro ngayon, isang pinakamahalaga natin, siyempre magmamaterialize lang naman yung plano natin kung meron tayong una, tao at organisasyon na mag-execute ng ating mga plano. Kaya pinapanood ko mag-drawing si architect dito. Drawing na ako kasi magiging konkreto lang itong ating gagawin. Kung meron taga-kumpas, ika na ni attorney, kailangan simulado ng ating pakikipagbakay. Ang ating direksyon, klaro-klaro, no to landfill tayo no to landfill. So kung ito ipakilos, we can call this movement, di ba? Pakilos to no? We can call this Louis, ito lang. Yung atin, kasi yung sabi mo, ang first option natin, ang tinig ko, yung sa legal, no? Pagkatapos kasi kung tayo yung magrarally, magkakaraban na sinasabi natin, pati yung mga ginawa natin sulat ngayon, nakita nyo sumulat kami, walang action ginawa, kasama na pati yun sa sabay-sabay na po yung bomba. Ngayon, lalabas kung talaga yung motive nila na talagang matitigan ng ito, nabayaran siguro yung mga ito talaga, kaya ayaw nung baguhin yung kanila decision. Kasi yung kanilang ordinance law, they have also the power to reverse that, to repeal that, to abolish that. Nasa kanila yung power Later, pag nakita na ang work-based, delikado tayo dito, i-recall na natin. Hindi na po, Tony. Alam nilang malapit persa ang pakikinggan mo. Halimbawa ko, kandidato ko sa 2010. Teka muna ako. 70% ng mga bukanteng ko na nagsasabing ayaw nila ng landfill. Hindi ako makikinig. Makikinig ako sila. Naniniwala ka ba? Ngayon, mangyayari lang yan kung organisado tayo. So why don't we put up a body na nandiyan si attorney, talaga naman na pakikibaka sa legal, nandyan, no? Si Padre, dahil ito nagsimula ng itong pagkilos na ito, pangasiwan ng organisasyon na ito. Ito yung mga kapitan na tutol. Tayo mga asosyon, ako, may asosyon ako, yung Ecoisa Research Institute, at saka yung Zero Waste. Marami po kaming mga member din doon, na taga rito. Sasama dito sa council, na tinatawag ng executive council. So akin pong pinapanukala ang isang organisasyon. Na ang organisasyon natin ay no to landfill movement, no? Kahit hindi pa listado, i-pala natin, no? Tapos, may secretariat po tayo. Paano conveners? May conveners po siya, meron po pagkilos, yan po yung nakapagpaalala. O meron tayong ganitong araw na schedule. Meron tayong ganitong mga susulat na kamukha niya Tony, kailangan natin ng pag-control natin doon sa resolution na pinasa nila. Mga ganon. May secretariat po tayo. Tapos may malaking katawan tayo. These are group of associations. Senior citizen, the youth, kabataan, SK, marami po sasama dyan. Greenpeace na, pwede yung mga group of professionals, same po, yung national level. We are Council of Leaders. Meron tayong Executive Council na siya ang katawan, na siya ang majority, ang magsasabing ito ang tamang direksyon. Kapag ka sinabi ng ating ng organisasyon po, meron tayong caravan at ang pagkilos natin ay bandwagon effect, we need 100 or 200 cars, automatic na yun sa laki ng organisasyon natin. So pag nabuo po yun, nakikita ko dalawang distrito sa San Jose. Isang District 1 at saka District 2. Kasi pa rin successful kami grad dito sa San Jose del Monte, kukopyahin kami ng North Sagaray.
So, advocacy ng no land, no landing. No landing. Pero teka muna, yung sinabi kanina ni Jaime, no, ni Gastorio Jaime o Jimmy. Jimmy lang po. Jimmy lang. Kasi sabi mo, yung wastages o yung garbage, no, generally, yung compostable, yung recyclable, at saka yung residual. Special waste. Eh, siyempre yun din yung sinabi kanina ni Jaime, may tatanong kung halimbawa talaga na nag-rally tayo, nagsasalita tayo. Eh, ang tanong, paano yung mga residual? Anong gagawin to? Paano natin Kaya meron tayo din ready solution na kasi sabi mo, walang landfill. Ano gagawin disposal sa Sa Australia, ito po, sa Australia, yung residual nila, yung mga tinatawag nilang general waste, tawag nila sa Australia, sa Sydney, no? Ginagawa nila, hinahalo sa asfalto, palaman sa pag-asfalto, makita mo kaganda ng kalsada nila. Asphalt overlay, kinoconvert nila ito carbon char. Niluluto nila. At alam mo kung ano yung pangluto nila? Ang nagluluto doon, biogas. Yung mismong gas emission, ganito po kasi yung classification process sa Australia. Eh di lalagyan nila doon yung mga residual o general waste, parang kalan, no? Pinag-aralan namin yun parang kalan yun, no? Parang pressure cooker. Lulutuin yun, parang nagluluto. Okay. Ano yung materialis na nakalagay doon? Ano po? Residual. Halo-halo na pati infectious waste. Kasama doon yung mga eringelia, yung mga sanitary waste. Pati yung hospital. Sargos, nandun na. Gagawin po nilang organic sand. Iahalo po sa asfalto at ginagamit nila sa mga kalsada nila sa mga highways. Kaya po natin gawin yan? Sa ngayon po, sa tingin ko, medyo low-tech ang Pilipinas. Hindi mas matalino tayo sa Pilipinas. Ay, sa Pilipinas. Sa ibang bansa, mas matalino tayo. Huwag niyong aminin na ano tayo, na mahina tayo. Wala lang nagsusuporta sa atin. Tama po. Pero ngayon may magsusuporta na sa atin. Maraming tutulong sa atin dahil malapit na po yung global warming. Kailangan magkaisa na tayo. Yung pong technology, actually, matagal na po global warming. Talagang nasa, kumbaga peak tayo Sa last stage na tayo. Huwag naman dagdagan. Kasi pag nadagdagan, magsasara eh. Alam mo, global warming, pag sarado ng mundo ng puro gas, at pag yung sarado, para bang nasa aircon, nasa loob ka ng kotse, na walang aircon. Paano yan, kaya nga sabi natin, kung yan ang ating advocacy ng ating no landfill, no. Kaya nga siyempre, na magka-wrap up yung question na hindi ba nili? Meron po. Kailangan meron tayong teknolohiya na pampalit. Pero ang tanong ngayon, yung baka sabihin na, madali kang sabihin na ganun. Pero yung way talagang magagawa rito sa atin. Magagawa po. Father, At paano ka? I'm asking for... Kaya kailangan, ibig sabihin, we must be prepared. We must be prepared to answer that. Ganito po yung kasi, ang amin pong foundation, meron na po kaming makina pang-convert ng organic fertilizer saka animal feeds, ng pagkain, yung mga biodegradable na nabubulok. Ngayon po, yung mga naman recyclable, alam naman natin gagawin na doon, di ba? Sa fabric binabalik. Ngayon, ang problema nga natin, at yung pinag-iisipan din ho ng mga consultant namin din, na mga abogado rin po, ano ang gagawin natin doon sa residual? Yung talagang hindi na wala ng pakinabang. Tatlo po produkto nun na available sa Pilipinas. Kasi ang problema natin dito po, ito po eh. Number one po, 1999, nilusad po namin yung tinatawag ng organic blocks. Paggawa ng hollow blocks sa construction. Okay. Number two, inauso namin sa mga barangay yung livelihood program na yung kanilang mga diapers at saka yung mga residuals nila gawing uling. Imbis na magputol ng puno, para gawing uling yung mga puno nila, sunugin yung puno, gumawa na lang ng hollow blocks doon sa mga hindi na pakikinabangan. Yan. Nagturo na po kami sa barangay Ciudad Real ng panahon ni Kapitan na marami na natuto nun eh. Dangan nga lang, kung kasuporta po ang gobyerno. Manghingi po tayo. Manghingi po tayo. Kung wala sila suporta, tayo mismo manghingi. Kasi para sa ating bayan yun eh, para sa kalikasan natin eh. Pwersahin natin sila. Pwersahin natin sila. Kailangan mangwersa na tayo ngayon. Yung tinatawag nilang enforcement. Ka-enforcement, ang pamalang